siyempre, di makatarungan kasi mahal na ng 3 beses ng ulit. Ah, ganun. Salamat sa asukal. Okay. Magkano asukal? Times 3 nung dati kung namimili pa ako sa palengke. Kasi last time, mga nasa 28 lang yun, saka hanggang 29. Ngayon? Simula nung nagkaso ng 100, o kaya sabihin natin, 98, 95. Halos 3 ulit, di ba? So lahat po ng bilihin, naapektuhan talaga. So kahit na yung kung ikaw dati sumisweldo ka lang ganitong halaga, na-cut down na yung yung cost mo nag-increase yung cost mo nahati na yung ng times 3. Oo. So kung dati yung juice lang nabibili mo ng 8, ngayon 24 na, di ba times 3 lahat? Oo, lahat times 3. Sana nga rin maging times 3 din yung taas ng Ng sahod. ng sahod. Sa pamantayan ng kung sa skill set ng mga tao, oo, umunlad tayo, pero yung ating pamumuhay hindi. Hindi. Oh. Kumbaga yung kaalaman, yung kahusayan, Yun. sa kaalaman, maraming Mayaman. bagay, doon tayo mayaman. Pero paano natin makakaragaan lalo na doon na challenge eh. Kumbaga, kahit sabihin natin, hindi sapat yung ating yung bubuhay sa atin, pero nagko-cope up na lang tayo. So kaya siguro yung kalinangan natin sa mga pag-uusay natin sa mga bagay-bagay. Para tayong alimbawa, yung halaman tinanim mo na dito sa may lupa na sagana, tinanim mo sa disyerto, parang ganun. Parang ganun. Yung kalinangan, oo, mahusay tayo. Pero sa pamumuhay, hindi. So, naniniwala ka na ang Pilipino mahirap pa rin? Mahirap siya in a sense kung sa pera, oo, sa pamumuhay, oo. Pero sa kalinangan, sa skills, Mayaman. hindi po. Nag-i-improve pa rin naman tayo eh. Kasi kahit sa kabila ng sabihin natin, hindi sapat yung kinakain natin araw-araw para i-supplement yung ating kalusugan para sa kaso nga lang din, syempre, maapektuhan din yung lifespan natin nun. Kung nag-exert ka ng extra effort sa pagtatrabaho mo, na hindi naman sapat yung sustansya, nutrients na kinakain mo, natural, maaga ka rin mamamaya pa sa mundo. Ako naman kasi, prinsipyo ako sa buhay, kahit halimbawa, hindi naman gera, prinsipyo na lang ng pakikipag-away o kaya sabihin natin kung may kang kasalungan na tao. Kung makakaiwas tayo, makakaiwas tayo. Kasi mas maraming mawawala sa atin. Kumbaga sabihin natin, kung halimbawa katulad niyan, kung sumaklabanggera, hindi naman na tayo nabubuhay sa tabak at sa kutsilyo eh. Marami na tayong advanced na weapon eh. Paano kung yung kalaban mo mas ma-advance yung weapon nila? Di natural, durog ka. So sa tingin mo, talo tayo? Malamang oo. Kahit sabihin natin may kakampi tayo, hindi naman sila dito eh. Nasa sila sa ibang bansa eh. Pwede rin naman kasing maging sakripisyo lang tayo. Importante na lang naman din kasi sa gera kung sino mananalo sa huli. So sabihin natin, may kakampi nga tayo. Oo, may kakampi nga tayo. Paano kung ikaw yung napili nila na maging sakripisyo? Okay, diba? Okay. So ang ending pa rin nun, sila pa rin panalo, pero hindi naman ikaw ang panalo, ikaw pa rin talo. Kahit sino naman yan pagdating sa gera, walang panalo, walang talo dyan. Kumbaga lahat talo. Kasi kahit nga sabihin natin yung mananakop sa atin, yung katulad ng China, matatalo din sila kasi una, yung kanilang image nagiging nagiging agresibo sila. So magkakaroon sila maraming kalaban. Kahit sabihin natin maraming ang ending lahat niyan, pag lahat ng tao o lahat ng bagay sa mundo nagkaroon ng pagkakasalungat, talagang lahat matatalo diyan. Kasi ang una ipupuhunan mo yung buhay nyo. Tapos pangalawa yung kung saan kayong bansa nabibilang. Sa lipunan kayo nabibilang, yun, nasasakripisyo lahat yun. Lahat, mabalik tayo sa ulit, magre-reset tayo. Parang tinumba mo isang bahay, tapos itatayo mo ulit. Tapos, siyempre, dahil sa nangyari, it's either gagamit ka ng martilyo, ng pala, o gagamit ka ng electric na gamit, paano kung wala? Oo. Ano po ba sa tingin nyo na mas magandang administrasyon, ngayon o yung nakaraan? Yun ang ako kasi kututos. Wala. Hindi kasi ako botante. Pero kung ako dati, nung masasabi ko, dati, hindi kasi ako nabuhay nung panahon na yun eh. Pero sa tingin ko,
kung pagbabasihan ko yung mga libro saka yung mga pagkakalap ko ng kaalaman, siguro ko masasabi ko yung sinasabi nilang hindi okay na tao. Mas marami siya na-accomplish na tao. Mas marami siya na-accomplish para sa bansa natin. Kaysa yung sa mga nagsasabi na ganito ako, ganito, ganyan. Pero anong nangyari? Ending pa rin natin, mahirap tayo eh. Yun naman yung end result pa rin naman talaga. So, yung sinasabi nilang, alam ko, hindi ko napapangalanan. Kilala naman kung sino yung tinutukoy ko na. Base dun sa achievement na nagawa niya for the past 20 years. Hindi ako lumaki sa panahon niya. Maraming naghirap ng mga panahon na yun. Marami din nagsasabi na hindi siya okay kasi nga naranasan nila yung ganito, naranasan nila yung ganyan. Pero yung mailagay mo sa yung Pilipinas sa mapa, malaking bagay yun. Pero syempre nga, dahil nga sa progress talaga, mayroon talaga magiging sakripisyo talaga dyan. So which is yung pinakamasaklap doon, karaniwan tao. So sana nga, ang pinakamaganda dyan, ang pinakamaganda na lang dyan, magiging mensahe ko na lang sa iba, kung mapaparating ko yung aking boses. Sana sa pagunlad natin, hindi naman natin maging sakripisyo yung ibang tao katulad ng mga mabababang tao sa lipunan. Kumbaga dapat sama-sama tayong bumagsak, sama-sama rin tayong bumangon. Hindi yung nabubuhay tayo ng nandiyan na yung hindi naman mawawala yung yung antas ng pamumuhay ng isang tao sa isa eh. Kasi depende naman din yun sa sipag ng tatrabaho eh. Saka pangalawa kung saan silang pamilya nabibilang. Pero sana naman matutuwa tayo sa mistakes ng past. And then mag-look forward tayo na makita ng mga tao na mamuhay tayo bilang tao. Pairalin natin yung pagkakapwa-tao. Masasabi ko sa kanya, hindi ako nabuhay sa panahon ng tatay niya, pero masasabi ko, saludo ako sa kanya, sa tatay niya. Pero yung mga mistakes ng past, sana makorek na katulad niyan, katulad ng sinasabi ng mga nakakatanda sa akin, nung panahon nga ni Marcos, pag titingnan mo, naging maulang ng Pilipinas. Nung panahon na yon, ang Singapore, 10 taon ng pagitan sa atin. Ang Korea even was like 50 years because ginawa silang playground ng US at saka ng kung sino man yung kalaban ng US, yung North Korea. So war-torn country siya, 50 years ang pagitan. Now, look at them. Mas umunlad pa yung buhay nila kasi bakit? Una, inisip nila kung paano paunlarin ang kanilang bansa. Yung patriotism, ginising nila. Katulad ng Singapore, na advice na sa research ko, na gusto nila paunlarin ang bansa nila. May isang visionary na presidente na inikayat nilang bumalik yung mga scientists nila na bumalik para maghanap buhay. Pero wala naman silang malaking sweldo na ipapangako. Pero ipapangako niya yung magandang future. Which is dun niya naikahit yung mga tao. So sana si Pangulong Marcos, kung marinig niya yung boss natin na sana magawa niya rin yung achievement ng tatay niya na walang masasakripisyo. Or kahit sabihin natin hindi man niya maabot ng konti kasi kung tutusin na ilatag na ng tatay niya yung mga dapat na nasa ng Pilipinas eh. Pero kung may improve naman niya yung pamumuhay ng mga tao, karaniwan tao, nang hindi sila nasa sakripisyo, then so, siguro mas maraming tao. Umaasa po kayo sa administrasyon ngayon na may babangon ng Pilipinas? Actually, not necessarily na nakafix na ako sa isa. Sana sa mga susunod pang administrasyon, susunod sa kanya, kung siya man magsisimula nito, mas maganda siya magsimula ng mga bagay na susundan pa ng ibang mga pangulo na. Na halimbawa katulad niyan na ma-improve nila yung pamumuhay ng Pilipino nang walang nasasakripisyong kapwa ng Pilipino, lalo na yung karaniwang tao. Tayo, masa, hindi naman tayo makmang. Ginagawa lang tayong ganon kasi para paniwalain tayo sa mga bagay-bagay. Pero kaso nga lang ang Pilipino talaga, likas talaga kahit na anong mo is ay tawag niyo yung kanyang katalino is ingenuity. Hindi sapat yung pagkain eh. Yung sustansya eh. Nakakapagtrabaho Pilipino eh. Kahit ako na lang, sabihin na lang natin, di na natin lalayo. Ako po, may punong-puno na ako ng sakit sa katawan, survive ko na lang to. Ito na lang gumagana sa akin na maayos, yung utak ko, yung bibig sa kamay ko, at saka nagtatrabaho pa rin ako. Hindi naging hadlang sa akin yung magtrabaho kasi
ang isipin natin Laban. yung kung paano lumaban tayo nung wala naman tayong inaapakan tao, wala tayong niloloko. Pero sir, sapat naman po yung kinikita nyo. O Sa nagtitipid ngayon, din? sa ngayon, oo, kasi mag-isa lang ako. Oo. Pero kung alam mo, nagtatrabaho ako sa nature ng trabaho yung may ko. pamilya, Hindi. hindi In sapat. reality, hindi yan. Oo. Kumbaga, mangyayari niyan, yung mag-asawa, talagang setting ngayon, magtutulungan sila. Kailangan talaga dalawa may trabaho. Dalawa may trabaho. O kaya naman, kung sana nga lang, kasi halos dalawang, kasi ako rin naman nung Pasko, kasi halos dalawang tao din ako dahil nagtatrabaho ako, naghahanap buhay, nagsa-sideline. So, ganun din. Yung standard ng pamumuhay natin. Kasi nga, dahil nga sa bilihin nga. Pero kung umigi yung mabuwasan yung pangangapital. Pangangapital, parang Hindi, alam ko yan na, sir. Ngayon kasi capitalism yung nangyayari, di ba? So dahil yun doon, dahil nga kasi puhunan, ganito, ganyan. Oo. So kung halimbawa, lahat ng tao halos na magkaroon ng tinatawag ng pagsasama ng kahusayan o sabi kooperatiba, yung sinasabi nila. Yung magkaroon ng hindi kooperatiba kasi magtitinda lang din naman ang ending niyan eh. Yung magkaroon yung tayo halos matuto tayo mag-create ng something out of nothing na may makapag-produce ng something. Doon ka talaga magkakaroon ng income or anything. Sir, saludo ako sa inyo kasi nakita ko isa kayong PWD, no? Tama po ba? Meron po ba kayo nakukuha sa gobyerno? Kasi di ba merong programa Wala po, gobyerno? sasagutin ng diretso kasi hindi po ako botante, yun. Okay po. Kaya po wala kayong nakukuha. Oo, kasi ending yan, tanong nila sa akin botante ka ba? Hindi. Ako saludo ako sa Olonga po. Kasi hindi ako taga-Olonga po eh. Pero nakakuha Naghanap kayo. buhay sila kasi hindi naman ako nakakuha. Sila mismo yung nagtrabaho, sila yung umiikot. Okay. Umiikot na sasabihin sa'yo, Sir, meron na po ba kayo? Nakita po PWD po kayo. May ID na po ba kayo ng PWD? Sabi ko, wala. Pwede ko po may imbitahan sa opisina namin. Tapos yun, doon ako May ID nakakuha. na po kayo ngayon. Nung dati, nasa Pero Olonga ngayon, po. dito sa Quezon City, ba't hindi po kayo lumapit sa ating Quezon City government? Lumapit po ako twice. Oo. Hirap nga ako maglakad dahil nasa gitna yung opisina nila eh. Oo. Eh syempre, nung ginawa ko, nahinapan nila ako ng requirements. Nung nagsusupply ako ng requirements, nangyari, ang ending, hinahanap nila ako kung ano yung wala ako. So, meaning yung kung botante kayo. Ang ending, tanong sa akin, botante ako. Sabi ko, hindi na nila ako inasikaso. Ala. That was like so many years ago. So, parang pag hindi ka pala botante, hindi ka papansinin? On my case, po oo. tayo. Oo, ganun na nga. Ganun na nga. Sige sir, maraming salamat sa pag-unlak at naabala ko po ang inyong pananghalian ba yan? Okay lang po, ano na to pasensya eh. po. Hindi, ano lang to snack lang. Kasi Snacks kanina lang. pa ako, kumain eh. Pero sana po no, makakuha po kayo ng ID. Kaso nga alam, Di ba sa barangay Pasong Putik tsaka sa Lagro? meron na po, meron akong ID, pero yung mga katulad ng benefits Oo. na PWD, wala po. Kahit even nga yung SSS eh. Na-technical ako eh, dahil sabi nga nila, yung nangyari daw sa akin is, nangyari bago pa ako naging miyembro. So meaning hindi siya covered, hindi kayo makakakuha ng disability? Hindi kayo covered sa disability retirement? Wala po. Kaya nga po, benefits? ang isa na lang po yung nagpapasalamat ko. Putik pinagpapasalamat po at kayo may trabaho. Hindi lang po sa trabaho. Ang pinagpapasalamat ko, kahit wala ako, yung nasa taas. Oo. Sa kanya lang talaga ako maasa. Opo. Kumbaga ako, nung katulad kahapon, sa sobrang pagod ko ho, sobrang sakit ng pakiramdam Ano po ko. ba ang duty niyo dyan sa call center po ba yan? Opo. Ano po ang duty niyo? Di ba panggabi yan? Balita ko, graveyard. Opo, kaso nga lang po, closer na po ako eh. So, pwede natin 2 masabing AM ang pasok niya AM pag na rin. closer. Opo, at alas 3. Mga 3 to 12. 3 to 12. So, pwede mo na rin masabing pang umaga na rin siya. Okay. So, pasalamat kita mo, dahil doon, pasalamat na lang din ako kasi ang pinapasalamat ako nasa taas. Oo nga po. Sir, mag-iingat po kayo parati. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Sana po ay mas tawag na ma-promote po kayo dyan sa inyong trabaho. Sa akin po, okay na po sa Sana akin po ay yung isa kayong maging ano lang, ano ba, kasi team leader, supervisor, or manager.
Sapat na po sa akin kung ano po yung nabot ko ngayon kasi ang importante yun. Mas marami dyan, mas karapat-dapat kayo sa akin. So, ang sa akin na lang po ngayon is, I live yung simple lang. I'm trying to live my life kasi hindi na rin naman ako, masasabi ko na lang, nabubuhay ako everyday because dahil na rin sa kondisyon ko. Okay. So, may sakit ako na Panggamot nyo, sir, yung mga maintenance nyo, no? Ano na lang ako, naghahanap buhay ako para sa gamot ko, para din sa motivation ko yung mga Wala anak po ko. kayong balak mag-work, ay mag-business na lamang? Para hindi, kumbaga, hindi na kayo papasok? Diba sabi nyo nga, within pasong putik lang kayo. Hindi ko po siguro alam kasi hindi ko, yun nga rin po yung naalam ko kung nasa kayo. Ginagawa ko na lang po ngayon kasi kung ano muna yung alam kong gawin. Okay. Tulad yan. Saka pinaka-motivation ko na magpatuloy lang mga anak ko. Okay po. Actually, hindi ko sila kasama. Kasama sila ng nanay nila. Wala po And dito sa QC? Wala dito, nasa ibang bansa eh. Okay po. So, ang sa akin na lang po, hanggat may buhay, saka may motivation kakatulad niyan, ako bilang naging tatay din ako, past tense. At I look forward na maging tatay ulit ako sa kanila pagdating ng panahon. Kaya nga po, hindi ako tumitigil sa aking buhay kasi hindi natin alam na baka kailanganin ka ulit ng mga anak mo. Yun yung inaabangan ko na. Sir, happy Father's Day ha. Kahit late na yung pagbati ko. Salamat po. So mabuhay po kayo at sana po ay maging magaling pa kayo dyan sa inyong trabaho. Opo. Salamat Importante po. lang, mag-stay lang ako sa work ko. Okay na Oo po nga ako. po. Yung promotion para sa ating Oo nga, mga bata-batang Opo. henerasyon. Opo. Sa akin lang, importante lang yung continuity lang po. Okay po. Kasi na ako. Sir, nataya ka ba? Dati, pero ngayon parang mekos-mekos na eh. Mekos-mekos na. Bakit niyo po nasabing mekos-mekos na? Lumalabas yung katotohanan at nanila yung kung ano lalabas. Ganun po. O nga po, may mga balita, lagi po may nananalo pag malaki na po yung jackpot eh. Oo nga eh, ang masaklap pa na ito eh. Siyempre, nung panahon pa ng mga 90s, nauso na yung mga scammer about sa mga ganyan. Oo. Diba? Hanggang saan dumating yung 20s, mas naging malala yung scammer. Okay, kaya po ngayon, hindi na kayo nataya. Hindi na, Hindi na. Kamusta po ang bilihin ngayon? Ano masasabi niyo? mahal. Mahal. Magkano po yung huling bigas na kilo na binili po ninyo? 40. 40. May 20 pesos po bang bigas ngayon? Wala. Wala. Salita, wala sa gawa. Walang salita. So sa isang araw, labas na crudo at saka yung boundary, magkano po nauwi nyo sa pamilya? Yun lang ang tanong, minsan wala. Wala po talaga. Minsan. Pero pagka nakagkaba ka, 800, 700. So, sa ngayon, kapos, kasi may pinapaaral. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, sila yung pinakamayaman. Oo. Tayo mga mahirap, nagsumikap tayo para sa pagpapabigyan natin. Pero sasabihin mo sa akin na mayaman talaga ang Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas. Yung mga nakaupo lang ang mayaman. Okay. Naging maalwan ba buhay mo ngayon kumpara nung nakaraang administrasyon? Ngayon, lumubog. Bakit niya nasabi, sir? Ngayon, puro salita, wala sa gawa. Nagsusumikap na lang kami mga driver. Sa parte naman ng seguridad, ano po sa tingin nyo nung panahon ni Duterte o panahon ni Marcos? Duterte ako. Bakit, sir? Duterte, pag nagsalita, may salita. Opo. Marcos, salita, wala gawa. Pabor po ba kayo na makipaggera ang Pilipinas sa China? Kaso, ang siguro problema lang yung mga mahihirap. Opo. Yung mga mayayaman, isang lipat lang yan. Nasa ibang bansa na sila. Yung mga mahirap, may pagtikmahan, may pagpatayan. Pero wala pa rin. Mga Okay. mayayaman lang sila. Bigtas sila. Oh, Mga sir. mahirap, wala talaga. Ano pong gusto niyo iparating sa Puro salita, gawin mo sa gawa. Saka, kung parte ka na mahirap, sumabay ka sa mahirap, hindi yung pakinggan mo yung mga mayayaman. Dahil lang kami mga mahirap ang nagpanalo sa'yo. Sir, party kayo ng 31 million po? Bumoto po kayo sa kanya? Opo. Kahit aminin ko po sa inyo, nag-aalangan ako dun, pero sabi ng asawa ko kasama niya si Sara Duterte. Okay po.